kababayan, ito, umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan. Dito po sa nakita po nating balita. Alam niyo po ba na ito pong si Sara Duterte, mga kababayan, may bago na naman pong pakulo. Sa bagay, kung hindi gaanong pinag-uusapan, etong si Vice President Sara Duterte, hindi po ito, mga kababayan, gagawa ng mga ganitong klase ng pakulo. Kaso nga lang ang problema, kada malalaos yung pangalan ni Vice President at hindi po siya nagiging laman ng iba't ibang pahayagan, ganito, mga kababayan, yung pinaggagawa niya. Gumagawa ng eksena at kung ano-ano pa. Di ba naging mainit yung pagbatikos ni Sara Duterte sa kalagayan po ng edukasyon dito po sa ating bansa. Ngayon, sinasabi ng marami sa mga kababayan Pilipino po natin na eto pong si Sara Duterte ang pinakawalang silbi, mga kababayan, na naging sekretary ng DepEd. Bakit? Dahil nung panahon po niya, lugmok ang antas ng edukasyon ng departamento ng DepEd, mga kababayan, especially yung mga kapabayaan ni Vice President Sara Duterte, especially hinayaan niya na amagin, gabukin yung mga laptop at computer doon sa isang safe house, mga kababayan, sa isang bodega, at yung mga Nutriban na hinayaan niya pong pamahaya ng insekto at masayang, mga kababayan. At marami pa po siyang mga ginawa na talagang hindi kaaya-aya sa departamento ng DepEd. So ngayon, si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo nga, nag-rally muna yung mga vlogger, and the same time, ang nangyari, after po nung rally ng mga vlogger, yung Sara Resign rally, nagulat na lamang po tayo, mga kababayan, dahil biglang nag-resign, eto pong si Sara Duterte. So ngayon, ibinabalik po niya yung issue na yan. Tapos may mga sinasabi pa siya about po kay PBBM. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Kasi sabi dito, basahin muna natin VP Sara tinabla na bokya bilang DepEd. Chief PBBM, ayaw ako mag-resign. So ayaw daw ni PBBM mag-resign. Ito daw pong si Sara Duterte. Pero in my personal opinion, mga kababayan, si Sara Duterte hindi po nag-resign. In my personal opinion po di umano. At yan po ay natanggal at binigyan lamang po ng magandang exit. Yan po yung tingin ko po dyan. Anyway, ituloy natin. Intindihan saan nanggagaling yung total failure. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Sabi nga ni Kuya Malayari Mascareñas, did you know, Idol Jake Magnus, Idol, nag-voluntary resign ang lahat ng personnel ni Kong Pulong. Nabalitaan mo na ba yan? Paki-google mo na lang, Idol. Wait lang, tingnan natin mamaya. Akong pabalik-balik Pero Kuya Malyari, kung meron kang article dyan, pwede mo namang ipasa sa akin. sa Malacanang. Pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero noong June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Hindi, ganito kasi yan, mga kababayan, para po sa kaliwanagan ng mga kababayang Pilipino po natin. Dapat naman nga po talagang mag-resign etong si Sara Duterte kaysa sipain pa siya, tanggalin siya ng presidente, mga kababayan, bilang sekretary ng DepEd. Dahil kung titingnan nyo, dapat pa ba siyang manatili sa DepEd? Hindi na. Bakit, mga kababayan? May mga issue kasi na hindi po masagot ni Vice President Sara Duterte. Especially, yung pinakamainit na naging issue niya na 125 million pesos na hindi maipaliwanag kung saan po dinala at inubos ng labing isang araw. Kung titingnan nyo, mga kababayan, yan po kasi yung mga dahilan kung bakit hindi po siya nararapat bilang sekretary ng DepEd. Kasi unang-una, pagdating sa pera, mahirap po siya pagkatiwalaan. Bakit natin ang sabi, mga kababayan? Hindi pa yan accusation. Dahil kung siya po ay may mapapagkatiwalaan pagdating sa pera ng mamamayang Pilipino, dapat kaya niyang ipaliwanag kung paano nila nilustay at ginastos
yung pera ng mamamayang Pilipino. Ang problema, hindi niya maipaliwanag kung saan po nila dinala. Tapos doon na naglabasan yung iba't iba pang mga anomalies na nangyari dyan po sa departamento ng DepEd. At kung nanatili pa siya bilang sekretary ng DepEd, lalo lamang pong lulugmok ang antas ng edukasyon dito po sa ating bansa. Kaya walang dahilan akong nakikita, in my personal opinion, napipigilan po siya ni PBBM na mag-resign. Hindi siya pinipigilan ng presidente na mag-resign, mga kababayan. Bagkus nga, gaya nga ng sabi ko kanina, ang tingin ko po dito, talagang tinanggal na po siya sa pwesto, binigyan lang siya ng magandang exit. Ano po ngayon, ituloy pa natin para hindi naman nakakahiya. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table. Natural, may table yan. Office nga eh. Natural, may table yan. Office nga, mga kababayan eh. May lounge, merong living room. Ano ba klaseng presidente to? Ang daming paligoy-ligoy. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Kikita nyo, mga kababayan, itong vice-presidente na to, ang daming paligoy-ligoy. Anong klaseng vice-presidente to? Biruin nyo, mga kababayan, dinala daw siya ni PBBM sa office na may table. Natural, office nga eh. May table talaga dyan. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba ito sa mga kababaeng Pilipino natin Sabi dito ni Camille, fake news na naman 'yan. Ay, hayaan na lang natin, kunyari naniniwala tayo kahit hindi. Kunyari naniniwala tayo kahit hindi. Nung yun, hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako. Hindi, ganito kasi yan, mga kababayan hindi siya inatake. Ang nagkataon lang talaga na may kailangan po siyang sagutin. Tandaan nyo, mga kababayan, magkaiba yung pag-atake sa tinatanong sa kanya kung saan napunta yung pera ng mamamayang Pilipino. Diba, magkaiba yung inaatake sa nagtatanong. Ang problema, tinatanong po siya kung saan napunta yung pera ng mamamayang Pilipino. Ang tingin niya po doon, mga kababayan, ay pag-atake po sa kanya. Ngayon, kung titingnan nyo, ang isa pa kasing masakit na nangyari po dito, kung matatandaan po ninyo, nung ang presidente ay pumunta sa ibang bansa, ginawa po siyang caretaker. Isa sa mga caretaker dito sa ating bansa habang wala ang presidente. Ngayon, etong si Duterte at etong si Kibulok ay nagkaroon, mga kababayan, ng rally dyan po sa Davao. Na kung saan yan po yung kauna-unahang beses na tinawag na bangag ni Duterte etong si PBBM. At naandudun po si Sara Duterte. Biruin nyo, pinagkatiwalaan siya ng presidente. Ano ginawa niya? Saglit na magtrabaho siya, pumunta siya doon sa rally ng tatay niya habang tinitira, eto pong si Presidente Marcos. So yan yung mga pagkakataon, mga kababayan, na masasabi nating tinraidor ni Sara si PBBM. Pero yun yung pinagkatiwalaan pa siya.
ginawa po siyang caretaker dahil nga ang alam ng presidente, habang wala siya magtatrabaho, etong si Sara. Ngayon mga kababayan, dyan po nagsimula ang lahat. Kung titingnan nyo, dyan na rin nagsimula na umusbong mga kababayan yung mga sikreto ni Sara Duterte na nalaman ng taong bayan na may inubos palang 125 million pesos sa loob ng 11 araw at hindi na maipaliwanag kung saan po napunta. Ngayon, habang paulit-ulit na tinatanong siya, ang tingin niya po dyan ay pag-atake po sa kanya. So mahirap po maging presidente ito. Bakit? Dahil pag tinanong ninyo kung nasaan ang pera ng taong bayan, ang isasagot sa inyo, inaatake nyo siya. Nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Sinungaling. Tapos sinungaling mga kababayan. Fake news nga talaga. Sinungaling. Sinungaling si Vice President Sara Duterte. Bakit natin nasabi? Gusto nga niya maging DND eh. Diba mga kababayan? Gusto niya sa Department of Defense. Diba? Gusto niya nga mag-DND. Tapos sasabihin niya wala siyang gustong posisyon sa gobyerno. Kalokohan yan. Diba? Gusto niya maging secretary ng defense. Bakit mga kababayan? Kasi kapag ka nasa DND siya, yung amo niyang nasa China mga kababayan, mas madaling maaalaman yung galaw ng Pilipinas. Kaya gustong-gusto niya mga kababayan sa Department of National Defense. Biruin nyo sasabihin niya wala daw siyang gustong posisyon. Wala daw siyang interest na posisyon sa gobyerno ni PBBM nung inalok siya mga kababayan ng posisyon. At saka ito para sa kaalaman po ng mga kababayang Pilipino po natin, kung kayo ang presidente tapos kita nyo na ganun yung ginagawa ng vice-presidente at nagpasya na mag-resign na lamang etong vice-presidente, pagpalagay natin nag-resign at hindi tinanggal at binigyan ng magandang exit. So ngayon, pagpalagay natin nag-resign, sa tingin nyo aalokin nyo pa ng posisyon? Kung alam ninyo sa sarili ninyo na hindi po nagtatrabaho? Siyempre hindi na. Kaya nga hindi ka panipaniwala etong sinasabi niya dito na inalok siya ni PBBM ng posisyon sa gobyerno. Maliwanag nga mga kababayan, nung sinabi niyang wala siyang gusto, dyan pa lang nagsinungaling na po siya. Kasi una pa lang gusto niya po na maging secretary ng Department of National Defense. So ngayon, ituloy pa natin. Sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Sabi niya, kasi di ba yung pugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yun ng hindi naman kasi si Presidente nagsabi na ikaw ay failure na secretary ng DepEd. Ang nagsasabi niyan mismo ang taong bayan, hindi po si Presidente. Para po maliwanag mga kababayan ang nagsasabi po niyan taong bayan. Kung nagsalita man si Atty. Claire ng patungkol dyan, kung meron man, yun po mga kababayan ay sariling opinion ni Atty. Claire Castro. Ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ako naman, in my personal opinion, talagang failure po sa BLAI
yung pamumuno niya bilang sekretary ng DepEd. Bakit natin nasabi? Palpak eh. Hindi naman niya napaganda ang antas ng edukasyon sa panahon po niya. Bagkos mga kababayan, nangyari pa nga yung mga anomalies, yung mga tablet, na pagka nasira ng estudyante at walang pampagawa, marami mga konsiderasyon bago pa makuha yung card. Diba, dagdag pahirap nga sa mga estudyante yung ginawa niya mga kababayan noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, talagang failure yung pamumuno niya bilang sekretary ng DepEd at hindi po talaga siya nababagay na magkaroon ng posisyon sa gobyerno kasi saglit na tulungan niya na pag-aanay ng pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. Ano ginawa niya? Mas lalo niyang pinahirapan ng taong bayan dahil nga hindi maipaliwanag ng ating Vice Presidente kung saan napunta yung pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon ituloy pa natin. Taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. Diba mga kababayan, nagsalita siya about po doon sa failure. Ngayon, pakinggan po natin ang sagot naman ng Malacanang mga kababayan about po sa mga pinagsasasabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi ayon po dito sa nakita nating balita, galing po sa UNTV News, sabi po dito mga kababayan, pahayag ni VP Sara kaugnay ng panunungkulan sa DepEd, binweltahan po ng Malacanang. So ngayon pakinggan po natin. Ang Malacanang sa pahayag bumwelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya failure ng manungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Castro, si VP Sara mismo ang umamin na wala siyang expertise sa pagbuo ng matatag curriculum. Hindi umano niya ma-review ang matatag curriculum dahil wala siyang alam dito. Kinwestiyon din ng Palace official ang 1.5 million pesos na halaga ng gadgets at school materials na hindi na ipamahagi mula noong 2020 at habang si VP Sara ang DepEd Secretary hanggang sa dumating si Secretary Angara. Napakinabangan sana niya ito pero binaliwala lang. Dinagdag pa ni Yusek Castro ang 100 million GO students dahil sa fake vouchers na mabutian niya. Isa pa yan mga kababayan, kung meron sa flood control project na mga ghost project, nung panahon po ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, meron naman pong ghost student. Kaya nga kung titingnan ninyo, ayon po dito sa statement ni Atty. Clark Castro, anong nangyari sa more than 100 million para sa ghost student dahil sa fake vouchers sa panahon niya. Buti na rin lang at nadiskubre kaagad ni Secretary Angara ito. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, kung hindi po nadiskubre yan ni Secretary Angara, ang maiipit po dyan ay walang iba kung hindi etong si Secretary Angara. Buti na alaman niya na mayroon pala pong 100 million para sa mga ghost student, mga kababayan, na nakalaan. Diba, biruin nyo kung gaano katindi yung galawan ni Vice President Sara Duterte, tapos sasabihin niya hindi siya naging failure bilang sekretary ng DepEd. Kaya nga isang malaking kalokohan yung pinagsasasabi po ni Vice President Sara Duterte. Hindi kasi siya gaanong pinag-uusapan ngayon, kaya gumagawa ng eksena para po pag-usapan. Ngayon ituloy pa natin. Ay nadiskubre ni Secretary Angara. Binigyan diin ng Malacanang na ang lahat ng kwento ni VP Sara ay para siraan lamang ang Pangulo dahil gusto niya itong pababain sa pwesto at siya ang maging Pangulo na isa sa niyang makasariling hangarin. Tama. Totoo naman mga kababayan, dahil kung hindi po makasarili itong si Sara Duterte, hindi niya papangarapin na patalsikin yung isang tao na nagsiservisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi biruin nyo mga kababayan si PBBM walang ibang ginusto at inasam kung hindi mapaganda ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin na kahit hindi siya tinutulungan ng kanyang Vice Presidente mga kababayan, patuloy pa rin po yung pagtatrabaho ng Presidente. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, sinasabi ni Sara, pinagmamalaki niya, hinahabol daw siya ni PBBM. Dahil nga daw mga kababayan, gusto ni PBBM na magstay pa siya sa gobyerno daw po ni PBBM. Ang problema, fake news yun. Yung sinasabi niya. Kasi nga, yung sinasabi niya mismo na inalok siya ng posisyon tapos ayaw niya,
Sa madaling salita, tinanggihan niya po, yun pa lang mga kababayan, fake news na. Bakit? Dahil alam naman po nating lahat na gusto talaga ni Sarang maging parte ng defense mga kababayan ng Pilipinas. 'Di ba? Ng Department of National Defense. Gusto niya maging secretary noon. Kasi nga naman pag siya ang secretary po noon, mas malaki yung ganun. Siyempre, bantayan mo lang yung West Philippines Sea, mga kababayan. I-report mo lang doon sa boss mo sa China. Okay na. Wait lang. Ayan. Di ba, kita nyo, ikinontent na agad ng mga vlogger. Si PBBM daw, mga kababayan, amoy whiskey daw. Piruin nyo. Anyway, wait lang, hanapin natin yung mismong pahayag niya. Ito. Ang clincher dito, hindi yun. Hindi yung Ito pa mga kababayan, kasunod pa ng ka-fake news ni Sara Duterte. Pakinggan nyo pa to. ang clincher dito, hindi yun. Hindi yung gusto niya akong manatili Ah, at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Maba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. Eto At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Biruin nyo mga kababayan, may bagong kwento na naman ng ating Vice Presidente. Palakpakan ng pukin yan. Di ba mga kababayan? Alam nyo ba? Ano yung sinasabi niya dito? Nagbeso-beso daw sila ni PBBM. Meron daw alak. May alak daw itong si PBBM mga kababayan. 10:25, 10:30 daw ng umaga. Ngayon, parang napakinggan na natin itong kwento na ito matagal na eh. Kaso ang problema, hindi si PBBM yung karakter. Alam nyo kung sino yung karakter? Doon sa kwento na napakinggan natin, ganyan-ganyan din mga kababayan. Ang karakter yung kanyang kapatid na si Basti Duterte. Ano ba yung sinabi ni Ramon Tulfo? Nung umatras mga kababayan itong si Basti Duterte sa laban nila ni General Torre. Diba sabi ni Ramon Tulfo, malabo daw manalo itong si Basti Duterte dahil nga daw mga kababayan, ito daw pong si Basti Duterte, gabi nang pumapasok sa kanyang opisina sa City Hall dahil nga daw laging lasing. Minsan hapon na nagigising mga kababayan dahil lagi daw pong lasing. At iyot daw ng iyot, yun yung sabi ni Ramon Tulfo. Kaya malabo daw manalo sa laban nila ni General Torre. So parang ang nangyari dito, yung kwento ni Ramon Tulfo, pinick up ni Sara Duterte, pinalitan niya lang mga kababayan ng karakter, tapos inedit niya lang ng kaunti yung kwento. Idinaan niya sa beso-beso, tapos naamoy whiskey. Ang galing mo naman. 'Di ba? Amoy mo lahat ng klase ng alak. Galing mo naman. Halatang halata sa'yo, Vice President Sara Duterte, yung ka-fake newsan niyo po. Ngayon lang ako nakakita ng Vice Presidente na talagang bukod pala sa magaling gumawa ng kwento, nalalaman pala yung isang kalidad ng alak base sa amoy. Ganyan kagaling ang ating Vice Presidente. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Tsaka take note mga kababayan, ang pagkakaalam ko parang si Presidente ata iisa na yung kidney. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Sa tingin nyo kapag ang isang tao iisa na yung kidney, aatupagin pa niyan mag-inom na mag-inom? Or gumamit ng mga ipinagbabawal na bato o damo? Diba? Kung ang isang kidney niyan may problema na, yung mga kakilala ko nga dyan, ay isa na yung kidney, sobrang ingat na sa kanilang lifestyle. Sa tingin nyo, ang presidente mag-iinom? Diba, biruin nyo mga kababayan na kung gaano katindi, etong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, kahit papaano, pwede pang paniwalaan sana ng mga DDS yung kwento niya eh.
about do sa naamoy niya, naamoy alak. Pero nung binanggit na po niya yung pangalan ng alak, doon na hindi ka panipaniwala. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit tanungin niyo yung mga magiinom dyan, ano po, painumin niyo yung isang tao ng ibang klase ng kalidad na alak, ipaamoy niyo doon sa mga magiinom dyan, mahihirapan silang hulaan yung kalidad ng alak na ininom ng isang tao. Eh ngayon, nakakabilib naman ang ating Vice Presidente. Dinaig pa yung AI mga kababayan. Yung artificial intelligence, alam niya yung amoy ng alak. Galing mo naman. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Ayun, biruin niya mga kababayan Doon daw niya na-confirm yung decision niya na mag-resign nung naamoy niya, naamoy alak daw si PBBM. Doon niya daw mga kababayan na-confirm na siya talaga ay magre-resign na. Kasi nga, naamoy niya daw, naamoy alak, etong si Presidente mga kababayan. At yung naamoy niya pa, whiskey daw. Ibig sabihin, mamahaling alak, ika nga, ayon dito, kaya Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, talagang ako sa totoo lang, ako nagiinom ako. Magiinom ako mga kababayan at mahilig ako mangolekta ng mga alak. Kaso nga lang ang problema, pag pinaamoy mo sa akin yung isang lasing, let's say uminom na mamahaling alak yan, kahit pasabihin na nangongolekta ako, hindi ko kayang hulaan yung alak na ininom niya. Sa totoo lang mga kababayan. Kaya nga napakagaling ni Vice President Sara Duterte na mahulaan yung ininom ng presidente kung totoo man. Kaya nga kung may nanonood dito, yung mga magiinom, nandiyan ba si Kuya Brick? Tatawanan ni Kuya Brick to mga kababayan Diba? Kasi si Kuya Brick talaga, yung viewers nating isa dyan, talagang halos karamihan sa mga alak kilala niya. Kaso ang problema, pag pinaamoy mo sa kanya, mahihirapan siyang hulaan yung ininom ng isang tao. So dito pa lang makikita nyo, nagsisinungaling na si Sara. Nakakahiya lang kasi Vice Presidente yan Vice Presidente pero manufacture ng fake news mga kababayan. Siya ang tagagawa ng fake news. Tapos alam niyo yung pinakamatindi? Tingnan niyo yung mga vlogger. Wait lang Balik natin dito. Tingnan niyo yung mga vlogger Tingnan niyo yung mga vlogger. Diba kung ano yung pinakalat ni Sara Duterte, yun yung pinagsasakyan Yung mga vlogger Yung mga vlogger ni Sara, pinagsasakyan mga kababayan, yung mga pinagsasasabi ng kanilang Vice Presidente. Kaya nga, eto sa totoo lang, kung ikaw ay sumusuporta kay Sara, kung ikaw ay isang DDS vlogger, mahihiya kang sumuporta. Mahihiya kang sumuporta dito. Bakit mga kababayan? Alam mo sa sarili mo na fake news na yung sinasabi, tapos ipapakalat mo pa. Saka nagkatala yung presidente, alas 10 ng umaga, makikipagbeso ka tapos maamoy mo, uminom ng whiskey. Kalokohan yan mga kababayan. Diyan pa lang makikita nyo na fake news na po etong si Vice President Sara Duterte. Ang babaw ng dahilan ng pagre-resign mo. Naamoy mo lang pala, naamoy alak si PBBM. Kung totoo man yung sinasabi mo, nag-resign ka na agad. So ibig sabihin hindi mo mahal ang departamento ng DepEd. Talagang pinakinabangan mo lang kasi namera ka ng marami dyan. Yun ang totoo dyan mga kababayan. Hindi niya mahal ang departamento ng DepEd at yung mga estudyante, yung pagyakap-yakap niya sa mga estudyante, ka-fake newsan yan. Yan ay isang maliwanag na na kaplastikan. 'Di ba? Kaplastikan mga kababayan. Bakit natin nasabi? Ang babaw ng dahilan Ang babaw ng dahilan ng kanyang pagre-resign. Naamoy niya lang, naamoy alak daw si PBBM, itinuloy na daw niya yung kanyang pagre-resign. Diba? Anyway, mga kababayan kayo, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa fake news ng ating Vice Presidente. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan. At